Alright, so ito na daw. Bali, ito na yung pinakahuli kong video dito sa location sa Maya, Davao City Coastal Road. Gawa ng sobrang init na. Time check tayo ha. Early as 6:52 pa lang umaga. So mag-aalas 7 pa lang, no? About 7 AM pa lang. It's 2 minutes to go. Pero grabe yung init ng araw. So ang gagawin ho natin is alis na tayo sa lugar. Pero before that, bago tayo alis, before leaving, gusto ko muna ipakita sa inyo yung crowd checking muna tayo dito. And as you can observe, comparing dati, mas maraming tao last year kumpara ngayon. Kita nyo, wala masyadong tao. Yung mga spectators dito, mostly mga mga may kamag-anak, kakilala na mga may mga team, kanya-kanyang team, no. So for example, ito aking kasama ngayon dito na naka-standby or dito nakatayo sa sasakyan ay mga team Snakehead. So yan, shout out to sa inyo. Diba? So good luck sa lahat ng mga triathletes, sa lahat ng mga participants. So sana maging okay lahat, no. Di baling kayo pinakahuli sa race. Ang mahalaga ay safety, no. Mahalaga ay sa ligtas, no, na nakumpleto ang tatlong course nang walang sakto na, no. Hari nawa, sana wala, no, kasi reflection din yan sa natin sa syudad sa Davao City. So maaaring pag may mangyaring hindi maganda, malaki ang chance na hindi na sila babalik dito para mag-held ulit ng event. Yun, no. So malaking tulong ho ito sa ating GDP kahit paano, international. Hindi ito libre ha, ito ay binabayaran as far as I know, na ang entrance fee yung parang registration fee dito ay hindi bababa sa 75,000 pesos, o di ba? So tatakbo ka na, kumbaga parang hindi man papahirap sa sarili mo, pero napakalaking achievement ho nito para sa mga fitness enthusiast. Tama ba ang term na yun, no? So crowd check ho tayo dito, so yung mga tao dito kunti lang ha, may spectators kasi sobrang init nga talaga, sadya. Pero sa unahan naman, doon sa may pinaka base area, yung may mga event, no, may mga pakainan, maraming tao doon, may mga bazaar, may mga bilihan, no, ng mga souvenirs. So ito ay hindi libre. So ibig sabihin ho nun, gumagastos ang mga triathletes, ang mga participants coming from different countries, no. It's all over the world. So expected ito ng mga participants or yung mga tourist arrivals ngayon dito sa Davao City is nasa mga 100,000, hindi bababa doon. Kasi nga parang nagkataon siya na parang magiging side trip na rin nila yung Davao City sa celebration for 89th araw ng Davao City. So ito yun ha, yung natin latest view event or yung crowd checking sa syudad dito sa Davao City. I mean particular sa Coastal Road area. So sabi nga ni sino yun? Shout out to you sir ha, na bakit daw Davao City pabalik-balik dito yung Ironman sa Davao City. So pang 5 beses na talaga to dito. Kasi ang sabi ng commenter ay Davao City lang daw kasi talaga yung maganda ang view. Davao City lang talaga daw yung lugar, syudad sa Pilipinas na hindi dugyot tignan, no. Hindi daw dugyot ang hitsura, kaya pang world class talaga siya. Base sa komento ha, which is I can agree din naman, no. I second the motion. Totoo naman sadya talaga gawa nung kinumpara niya kasi ang Davao City sa Tacloban. Ibig sabihin niya kinumpara, kumbaga Tacloban City, yung Naga City ng Bicol. So hindi na talaga yon, yung mga lugar na yun karapat dapat puntahan para tawag nito triathletes, kasi nga wala nga taxi sa lugar sa Tacloban. Highly urbanized city pero wala siyang taxi. So doon pa lang talo na ang Tacloban sa hindi sila qualified mag-host ng event na kagaya nito. So Davao City, it's fifth time. So ibig sabihin, world class ang Davao City. Ibig sabihin, may tiwala ang organization, may tiwala sila sa Davao City na maging successful yung event. Walang sakuna. So proven and tested. Anyway, so crowd checking ulit tayo dito ha. So as you can see, konti lang ha. Compare sa last year na dito rin ang event. Una-una dyan kasi hindi siya ganun ka-accessible. Napakalayo. So I think parang intentional. Tansya ko lang, intentional to ng city government. Oy, shout out, no? Maaring mali ako pero ito, akin lang to. I think it's intentional ng city government of Davao and also ng ng organization, no? Or yung basta intentional nila na medyo hindi man sa pahirapan pero parang ganun na nga, no? Pahirapan ang paghanap ng access dito sa loob. For example, dati kasi pwede kang dumaan dun sa
Bago Playa entrance area, no? Bago Playa corner sa may CP Garcia or diversional kung tawagin. Ngayon bawal na. Oo. Tapos dati naman pwede kang dumaan dito sa may Talomo, Barangay Talomo, tapos meron silang entrance and exit area dyan. So pwede ka maglakad dito sa area. Ngayon hindi na, bawal na. So all you have to do para makapasok ka dito sa lugar ay kailangan mong pumasok, dumaan sa subdivision ng Gulf View subdivision. So papasok ka doon sa loob, tapos dito ka may ano diyan, may lagusan, may daanan. So yun yung passage, ganon. So the reason kung tila yung tao dito, as you can see, no, as you can observe, kuha sa camera natin, di ba? So kung tila yung spectators, kasi nga hindi siya accessible, hindi alam ng mga tao, may mga plot twist talagang ginagawa ang City Government of Davao. Well, para sa akin naman, hindi din naman talaga din ganun kahalaga na pumunta ang lahat dito, no? Simpleng replay na lang ho kayo dyan sa mga YouTube vlogs ho natin. Ako nang bahala sa inyo, dyan lang kayo, no? O nga pala, running course at this very moment ay nasisimula, ongoing parang happenings, no? So nagsimula, estimated ko, no, since hindi ko nakita yung countdown, parang simula yung swimming course, which is sa pinaka first course. So siguro nasa mga alas 4:30. Sure na, possible. Kasi nakarte ako dito nasa mga 5:30, 5:50, ganyan, 5:40. So hindi man siguro alas 4, at least siguro alas 5. So hindi ako magtatanong sa mga taga dito kung anong oras simula. Basta nasa ganun, around 5 AM nag-start na yung swimming. Kaya pansin nyo, ang dami nang nakapagtapos ng second course, first course and second course. Kaya ayan, may nasitakbuhan na, may nagra-running na. So yung kailan pang location na pupuntahan ay papuntang Toril. The steps to red magic carpet that marks the final of the Iroka Swim 5th edition. So ano sa tingin niyo, no? Ha? Bakit kaya konti yung tao dito ng spectators? Ako yun yung yun yung aking pananaw, yun yung aking kuro-kuro opinion. Yun yung aking speculation. Kung bakit konti yung tao dito, konti yung spectators, kasi nga pahirapan sa access. Hindi siya accessible yung lugar. Hindi lahat ng taga Davao ay alam yung daanan na dinaanan natin. 5 meters, 2 meters. So kayo, ano sa tingin nyo? Ha? Ano yung mga nagiging possibilities? Ano yung mga nagiging reason kaya? So, yun yung akin. Hirap maka-access ang mga tao dito. Hindi alam. Hindi sweeto. Here we go. Ayun, Make some noise. snakehead, color blue. Ay, hindi pala. Purple yun sila yun. Our next two athletes out of the water in just a few swim O nga pala, strokes. siya yung pinaka-first sa second batch. Battling out. Yan, si Kuya. Ano kaya lahi nun? Go, go, go. Parang aliman, ano? Meron pang dalawa. Yes. Here we go. Make some noise. So, triathletes. Babae. Ay, hindi. Josh Ramos, Josh Ramos, okay. our flag bearer. Dashona Ramos. In the lead now, Josh Ramos, followed by Maynard Peson and Dashona Ramos. They're battling it out for the category win of the elite class. Bea Marie Kimbao is our female athlete in the elite category. Let's see where she comes out of the water. Okay na tayo, no? So we're done. Thank you for watching at ako'y aalis sa lugar. Tingnan natin, baka meron pa tayong mapunta na ibang lugar, pero maaari ito na yung pinakahuli na vlog ho natin. So that would be all. Thank you for watching. That's our crowd checking. Ito yung ganap dito. So ingat, no?